Minsan naging tanong na rin siguro ito sa inyo guys. Bakit nga ba ang mga taong mahihirap ay lalong naghihirap, pero yung mayayaman guys ay lalong yumayaman? Sa video na to ay sasagutin natin yung tanong na yan, kaya I highly suggest na panoodin nyo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo. Huwag kayong mag-skip guys. Dahil tuturuan ko kayo kung paano nga ba magkaroon ng rich mindset ang mga mayayaman at para ma-apply din natin ito sa ating buhay at maging mayaman. I'm Joseph at welcome sa Joseph's Blessing. Nagtuturo ako ng about financial literacy, negosyo tips, at paano umasenso sa buhay. Okay guys, simulan na natin. Karamihan sa mga Pinoy na kumikita ng pera, ang unang-unang ginagastosan nila guys ay mga liabilities. O ito yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kasiyahan pero hindi naman nagbibigay ng pera. Halimbawa, kapag kumita ng pera, puro add to cart. Bili ng bili sa mga online, bibili ng cellphone, bibili ng bagong damit, gagala, magde-date, at kapag lumaking sahod, bibili ng bagong sasakyan. Oo, kung minsan nakakatulong ang sasakyan para magkaroon tayo ng income, pero most of the time, sad to say, ay hindi. And then, kapag na-promote, lumaki lalo ang sahod or yung ating income, magta-travel, at pag-uwi, magtatrabaho ulit, at kapag kumita, gagastos ulit, paikot-ikot lang. Lilipas ang 2 years, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, hindi natin namamalayan, walang nangyari sa ating buhay. Nagtrabaho lang tayo, gumastos lang tayo, naluma yung mga binili natin, napagod tayo, paulit-ulit lang, walang pag-asenso. Ngayon, tignan naman natin yung mga taong merong rich mindset or yung mga taong mayaman kung bakit lalo silang yumayaman. Parehas lang din. Ang taong mayaman guys ay may kinikita rin or may active income din. Pero ang pinagkaiba nila guys, ang priority nila pag kumita sila ay bumibili sila ng asset. At hindi lang basta asset. Money generating leverage asset. Ano nga ibig sabihin ng leverage? Ito yung no work pero kumikita ng pera. Ang galing no? Hindi ka nagtatrabaho pero kumikita ka pa rin ng pera dito dahil leverage siya. Kuya Joseph, paano yun? Single earner ako or ako lang mag-isang kumikita. Ang kailangan mong gawin guys ay mula sa inyong income, mula sa active income, huwag ka munang bibili ng liabilities. Sikapin mong makakuha ng extra pera dyan para po may lagay mo sa asset. At kapag meron ka ng asset, sikapin mo na mapalakas at kumita itong asset mo na to. At kapag nagawa mo yan guys, ilan na ang inyong income? 2 na. So kumikita ka na sa active income mo, kumikita ka pa sa iyong asset. At syempre dahil kumikita ka na ng 2, ang kailangan mo naman gawin guys ay padamihin pang lalo ang iyong asset. So pag dinagdagan mo na pa ng isa yan, ilan na? 3 na. Active income at 2 asset. Hanggang sa mapadami mo na yung asset mo, naging 3, 4, 5, hanggang 10. Hanggang kaya mo guys mamanage ang yung mga asset, darating yung time na yung income mo ay sobrang laki na sa inyong expenses. So by that time, pwede ka nang bumili ng yung mga liabilities. Pwede ka nang bumili ng cellphone, mag-travel ka na, bagong damit, kumain sa labas, mag-enjoy. Dahil kahit ginagawa mo yan guys, mag-travel ka 1 linggo, pero dahil meron kang asset na leverage guys, na nagle-leverage guys, kahit hindi ka nagtatrabaho ay kumikita ka ng pera. So isang halimbawa guys ng asset na nagle-leverage, mga vending machine, di ba? Set up mo lang yung vending machine guys, nagtatrabaho na yan, kumikita na yan kahit hindi mo bantayan. At marami pa pong investment guys na nagle-leverage. Isa sa malaking problema sa ating mga Pilipino guys ay nagtutuon tayo ng malaking pera or nag-i-invest tayo masyado sa ating mga bahay. Walang problema dyan, ang ganda ng ating bahay. Pero hindi naman kasi ito nagbibigay sa atin ng income. Magkakaroon lang yan kung ibebenta natin. Sabi nga po ni Robert Kiyosaki sa libro niya na Rich Dad Poor Dad, if your house is your biggest investment, you are in trouble. Alam nyo, yung mga Chinese guys, sobrang laki ng kanilang mga negosyo, pero ang liit-liit naman ng kanilang bahay. Kabaliktaran sa ating mga Pilipino, sobrang laki ng ating mga bahay, pero walang negosyo. Tandaan natin guys, kapag umasa tayo sa ating active income, darating yung time, mauubos yung ating lakas, yung ating oras, at dahil active income ito, no work, no pay. Ngayon guys, kung nagustuhan nyo ang video na to at may natutunan kayo, I highly suggest na i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak
at para malaman din nila ano nga bang pinagkaiba ng asset at liabilities, ano nga ba pinagkaiba ng mindset ng mahihirap at mayayaman, kung paano nga ba tayo magiging mayaman at magiging masaya panghabang buhay. Okay ba yun guys? God bless!